matuto silang makipagbalyahan para masiguro na dun sa trap, pagka nagpakain dun, makakatuka sila. Sinisiguro ko talaga na meron akong vitamins and minerals, yun yung maipapasa nila sa kanilang mga inakay. Pundasyon ng maayos na pagdevelop ng kabuuan nilang. Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. Tara, samahan niyo ako, silipin natin at kamustahin yung ating mga ibon sa ganitong panahon na bumabagyo. Naku mga kalapatids, tignan niyo yung ating mga kapitbahay, mga ibon nila sasaya, di ba? Malakas ang hangin at makulimlim, katatapos lang ng ulan. Siguradong mamaya-maya meron na namang ulan yan mga kalapatids dahil may bagyo pa rin. Ingat-ingat po kayo mga kalapatids. Samantala, dito tayo sa ating mga alaga. Eto mga kalapatids, nakatambay lang dito sa ating kulungan yung ating mga alagang ibon. Pero kanina nakasundo tayo kahit papaano. Pinalabas natin sila para naman makaronda. Kaya lang, di rin naman sila nagtagal mga kalapatids. Nung umambo na kanina, nagsipasok na sila. Nasa 20 minutes lang din ata yung nilipad nila mga kalapatids. Pero okay na yun kaysa wala, dahil nga nag-uulan, wala naman tayong magagawa. At dahil nga maulan ngayon mga kalapatids, eto, binigyan natin sila ng herbal juice. Preventative pa rin. Alam nyo naman, pag ganyang maulan, dyan nagkakaroon ng mga sakit-sakit yung ating mga alaga. Ganun pa rin yung ating ginagamit. Bawang, oregano, kalamansi, honey. Sa pagkakataong ito, nilagyan ko ng luyang dilaw mga kalapatids. Alright? So kulang na lang yung karne. Tinola na. Joke lang yan mga kalapatids. Hindi natin sila gaganunin. Time check mga kalapatids, mag-aalas 9 na. Kaya magpapatuka na tayo dito sa ating mga alaga. Samahan nyo pa ako mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun maging updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Ito lang yung ating ibibigay na patuka sa kanila. Depurative lang mga kalapatids dahil wala naman silang masyadong ginagawa panahong ganitong nag-uulan. Ayaw rin naman natin silang tumaba, lalo na yung dalawa natin panlipad, at ma-out of shape dun sa gagawin nilang liparan sa linggo kung magkakaroon ng sampahan. Hindi ko nga alam mga kalapatids kung magkakaroon ng sampahan bukas o basketing. Hanggang ngayon kasi masama pa rin yung panahon mga kalapatids. Ganun pa man, kailangan lagi nating ihanda yung ating mga alaga dahil baka mamaya biglang mag-anunsyo na may sampahan pala, di tapos tayo kung hindi tayo nakahanda. Maganda na ano man yung sitwasyon, yung laging nakahanda. Alright, so tara, pakainin na natin to. Pero sa pagkakataong ito mga kalapatids, ang gagawin ko, ibabalik ko yung dating pamamaraan natin. Hindi natin ibibigay sa kanila ng isang bagsakan dahil nga namimili yung ating mga ibon at nagiging kampante sila. Kaya ang gusto natin gawin ngayon ulit, matuto silang makipagbalyahan para masiguro na dun sa trap, kapag ka nagpakain dun, makakatuka sila. Hindi makapal ang kanilang mga mukha na makipagbalyahan, makiagaw dun para hindi sila magugutom. Kaya natin silang magbalyahan para matuto uli sila, ma-refresh sa kanila na pagka oras ng kainan, walang keme-keme, kailangan kumain sila mga kalapatids. Time consuming lang yung ganitong pamamaraan kasi nga hindi isang bagsakan yung paglalapag ng patuka. Sakripisyo na lang para na rin sa kapakanan ng ating mga alaga na ililipad. Bukod sa matututo silang makipagbalyahan, masisiguro natin na hindi sila mamimili ng mga patuka. Minsan kasi namimili yung mga yan pili-pili nila yung gusto lang nila, kaya nakukulangan sila sa sustansya. Kailangan maging mukhang haragan uli kayo. Kampante kasi tayo mga kalapatids, pati ibon natin naging kampante na rin. Sa puntong ito mga kalapatids, ang pinaka goal natin makapag-clock na lang hanggang sa dulo, regardless kung anong bilis. Pero syempre dapat pasok sa 700 speed pataas. Meanwhile, habang chumichibog yung ating mga flyers doon, check muna natin yung ating mga inakay na naririto. Ayan, kakatapos lang silang subuan mga kalapatids ng kanilang mga magulang. At tignan nyo, lubong-lubo yung kanilang mga butchi. Talagang masipag magsubo yung ating mga breeders mga kalapatids. At eto, tignan nyo, napakalulusog nila. Tignan natin kung ano nangyari dun sa mga singsing nila. Ito yung sa akin, yung kulay pula, ayan, nakasuksok mga kalapatids. Samantala, ito namang isa, ayan, naging chubibo na yung ating mga alaga. Ayun, nakasuksok din mga kalapatids. Ito, yung kulay orange doon sa ating kaibigan kay Sir Paul. So hindi na nalaglag. Alright, so dire-diretso na yan mga kalapatids. Hindi niya malalaglag dahil nga 6 days na rin yung ating mga ibon. At ito, yata 7 days na yata to. Ano sa palagay nyo magiging kulay ng mga to mga kalapatids? Puti yung mga tumutubong pakpak sa kanya, pero hindi pa rin natin masasabi kung anong kulay yan mga kalapatids dahil nga masyado pang maaga. At itong dalawang ibon na to, ito ay full sibling ni Angel, yung ating 6 overall champion ng nakaraang summer. Tara, balik na natin to. Baka mapagalitan pa tayo ng mga magulang nila. Silipin na rin natin yung
kanilang patukaan para matiyak natin na hindi sila nakukulangan mga kalapatids. Ayan, meron pa naman. Haluin lang natin ng konti kasi pinipili yan ng ating mga breeders. At ito, yung grits. Okay pa naman, meron pa naman pati yung minerals na kanilang kailangan. Napaka-importante niyan mga kalapatids na kanubi. Kapag inakay pa lang, dapat binibigay na natin yung mga sustansya, vitamins, minerals. Kumbaga yan ang kanilang pundasyon sa kanilang paglaki. Kahit sa tao mga kalapatids, pag mga bata binibigyan ng vitamins yan kasi andyan yung development nila. Kaya kapag ganyang inakay pa lang at sinusubuan pa lang ng mga magulang nila, hindi natin sila tinitipid sa minerals, sa vitamins and minerals mga kalapatids na kanubi, dahil yan ang magsisilbing pundasyon nila kung anong magiging sila kapag lumaki sila. Yan ang tutulong sa kanila kung paano ma-develop ng tama at wasto yung kanilang buong sistema sa kanilang katawan. Kaya pag breeding mga kalapatids na kanubi, sinisiguro ko talaga na meron akong grits at minerals, vitamins and minerals na ibibigay dun sa aking mga breeders, dahil yun yung maipapasa nila, maibibigay nila sa kanilang mga inakay. Natutulong naman sa pundasyon ng pagdevelop, maayos na pagdevelop ng kabuuan nilang sistema. Balik tayo dito sa ating flyers love. Ayan, may nag-aaway na dahil nga naubos na nila. Lalagay ulit tayo. Sige, pitik-pitik lang. Dito naman sa kabila. Ayan, sige. Dapat yung nag-aagawan sila. Pero take note mga kalapatids, sukat pa rin yung ibinigay natin sa kanila. Hindi tayo nag-overfeed, hindi tayo nag-underfeed. Kumbaga, ginigiyat-giyat lang natin yung paglalapag dito sa kanilang patuka. Para naman, ayan, matuto silang magbalyahan ng ganyan. At mag-agawan. O, sige, yun. Ayan. Para yung mahina kumain, magtanda. Dahil siyempre, mauubusan siya. So, may encourage siyang makipagbalyahan talaga. Ganyan ang gagawin natin sa basketing day. Para masana yung ating mga ibon. Sige. Oh, banat. Oh, sige. Yung mauubos na nila mga kalapatids. Ito na lang. Oh, isang bagsakan na lang to. Oh, sige. Ayan. Sige. Kalat natin. Ayan. Alright. Dagdagan ko ng konti yung kanilang patuka mga kalapatids, dahil nakakita ko ganado pa yung ating mga alaga. At ang pinaka-indikasyon dyan mga kanubi, kapag ganyan, ayan o, yung mga barley o yung mga parang palay-palay ay iniiwan na nila, ibig sabihin yan mga kalapatids na kanubi ay sold na sila, goods na sila. Pero kapag nakita nyo tinutuka pa nila, ibig sabihin gutom pa yung mga ibon nyo. So isang magandang indikasyon yun at clue para hindi natin ma-overfeed yung ating mga alaga. Di totoo yan. Mga palay-palay, mga barley mga kalapatids. Mukhang sold na yung ating mga alaga. At hayaan na lang natin na ubusin nila yung mga tinira-tira nila dyan. So mamaya-maya ubusin din nila yan. Samantala, ayun, nagiinuman na sila dun sa juice na ating ginawa para sa kanila. Yung luya mga kalapatids, magandang pang recover yan pagka kararating pa lang ng liparan. Dahil sa anti-inflammatory niyan, yung mga namamagang muscles and tissues nila, mabilis na makaka-recover. Bola lang yan. Alright, so mga kalapatids, may bagyo pa rin. Ingat-ingat tayong lahat mga kalapatids. At sa mga lalabas dyan, kung hindi naman ganun kahalaga yung mga gagawin ninyo sa labas, pagpaliban nyo na lang muna. Pero kung kailangan talaga, magbaon ng payong, lalo-lalo na yung mga nagmumotor, medyo madulas ang kalsada, keep safe tayo lagi mga kalapatids. So yan muna ang update dito sa ating munting tambayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga kalapatids, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Keep safe. God bless. Paalam.